Hello, good evening! Kumusta na kayo? Ngayon ay 5:40. Good evening ng Pasensya na kayo, ngayon lang ako nakapag-share sa inyo, no? Dito sa ating sinubaybayan dito sa The Purpose Driving Life kay Rick Warren, no? Medyo busy lang tayo, no? Oo. And kumusta na kayo, no? Maraming pagpapala bang nangyayari sa bawat isa? Or marami mang problema, no? Marami bang nagkakasakit? Just pray lang, pray tayo sa ating Panginoon, no? Na parati tayong bigyan ng gabay at pasasalamat. Okay? So, ang ating isi-share po ngayon sa chapter 5 na po tayo ay sa pag-unawa sa buhay mula sa pananaw ng Diyos. Dito po tayo sa ang verse po natin ay dito sa Santiago 4 verse 14. Babasahin ko po ito, no, sa Tagalog, no. Kayo ngang hindi nakakaalam bukas, ano ang inyong buhay? Ano ang inyong buhay? Kaya nga, isa na sanaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Okay? So, ano kaya ang buhay natin? No? Ano kaya ang buhay natin? Ano ang ating pinaplano? Ano kaya ang buhay natin sa mangyayari? Tama yun? Sa mangyayari sa pang-araw-araw natin, no? So, pag minsan kasi bumubuhay ito sa ating isipan, no? Habang when we was young, and then habang lumalaki tayo, so marami tayong pinaplano sa ating buhay. Okay? Marami tayong mga ambitions, no? Hanggang lumalaki tayo, lumalago tayo, no? Maraming mga ibang mga gusto natin, no? Gusto natin, no? So, ang sabi rito ay, na-impluwensyahan ng inyong pananaw ang paggamit mo ng oras, pera, talino at kakayahan, gayon din ang paghalaga mo sa iyong mga relasyon. Siguro, ang buhay dito sa mundo ay na-impluwensyahan na ng yung pananaw, no? Siyempre, yung pananaw mo, gusto mo maging maligaya. Gusto mo maging maligaya na sa araw-araw, no? Gusto mo satisfied, no? Sa pangsarili mo. So, sa pangsarili mo, sa paggamit mo ng oras, no? Pero, dito sa halimbawa natin magkaroon tayo ng pera at talino at kakayahan. Gayon din ang pagmahalaga mo sa iyong mga relasyon. So, yun yung mga ilagay natin na ginagawa ng tao, no? Na natural, no? Yun yung mga ginagawa ng mga tao na pangkaraniwan, no? Na kailangan kong magtrabaho, gusto kong magkaroon ng pera, gusto kong magkaroon ng para maging maganda yung aking relasyon, no? Sa bawat isa, no? So, isa sa pinakamalagang paraan para maunawaan ng ibang tao ay ang tanungin sila ng ano ba ang pananaw mo sa buhay? So, matutuklasan mo ang mga sagot sa tanong na yan, halos kasindami rin ng tao. So, ano ba ang gusto mo sa buhay mo? Kung kayo tatanungin, no? Ako na lang. Ako na sa akin na lang, no? Kung sa akin naman ay, when I was young, syempre, yung aking desire, no? Gusto ko talaga maging flight stewardess. Parang gano'n. International model, yan ang gusto ko, no? And in a way, yung flight stewardess ay hindi naman yun natupad. Pero yung international model ay natupad naman, no? And, pero, kagaya din ng mga tao, di ba? Marami mga ambisyon, no? Marami mga ambitions. Hindi lang sa mga plano mo sa education o para ikaw ay lumago, kundi sa buhay mo rin, sa pang-araw-araw mo, di ba? Gusto mo, halimbawa, kung mag-aasawa ka, ay gusto mo maging perfect yung life ng family mo, mga anak mo, no? Everything, no? But, hindi natin, alam natin yan na
ang buhay parang gulong, no? Pag minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. So, we should understand, no? Kailangan intindihin natin yon. Minsan, may mga ibang tao na isip, bakit ako ilang taon na, bakit kami isinilang ng mahirap, bakit sila ay walang problema, ba't ako ay tinambakan ng problema, yung mga ganun, no? So, wag nating isipin yan kasi ang buhay nga ay parang gulong, kumbaga sa bisikleta, di ba? Sabi na dito sa kay Rick Warren dito, no? Bisikleta na pag nasa nataas ka, nasa baba ka. So, ganun yun, no? So, ganun talaga ang buhay. At nakikita rin naman natin, no? Ako, yung marami akong kaibigan na they don't expect din, no, na nasa Pilipinas lang sila. Hindi biglang pumunta ng Amerika, di ba? Yan, mga gugulat ka, no? Pero ako, nothing improved, no? Nandito, zuto pa rin ako sa Japan, no? Okay, to serve our God, no? And of course, nag-work din naman ako. Ganun. Simple lang ang aming buhay dito. Oo. So, ganun talaga, hindi natin expect, no? Hindi natin in-expect pag minsan nasa baba tayo, minsan nasa taas tayo. No, huwag tayong mag-isip ng negative. Okay? So, So, minsan kasi, pero ang mas maganda rito, no? Ay, saglit lang, ha? So, ang sabi dito sa sa Bible dito, no, dito sa Romans 12:2, sabi rito, no, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan. Ito, sige, Romans 12:2, no, kasi yan, wala kasing tuldok, kaya tuloy. Huwag kayong magsipag-ayon sa libutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos ng nakalooban ng Diyos. No? So, kaya ganang sinabi ko sa inyo kanina na ilagay natin na pangkaraniwan ng mga tao ay minsan ay yung pang sarili lang nila, no, para maging maligaya sila, no. Let's say gusto lang nilang maging maligaya parati, no, sa buhay nila, na maging successful naman sila, no. Anyway, ang ibig sabihin, madaling sabihin, wala silang Diyos, walang God. They believe in God, but hindi nila hindi importante sa kanila. Ang gusto lang nila ay material dito sa mundo. Yun yun for short, no, sa explanation, no. So, ang sabi nga dito sa Romans 12:2 na huwag daw tayo magsipag-ayon, no, sa dito sa mundo, no, kasi kung parating yun ang inisip natin at wala tayong Diyos, hindi na natin, no, ilang beses ko na rin sinabi, siguro 3 times, 4 times, hindi natin madadala ang ating kayamanan sa langit. Kailangan magpundo tayo ng kayamanan, no, na yung kalugod-lugod sa Diyos, para if ever na kukunin na tayo, syempre natural, di ba? Natural ay nandun na tayo sa langit, okay? So, meron ang Biblia ay may binigay na tatlong paglarawang nagtuturo sa atin. Ang Biblia raw ay may nagbibigay sa atin ng tatlong pagtuturo, no? Sa atin tungkol sa pananaw ng Diyos sa buhay. Okay? So, ang buhay ay isang pagsubok. Totoo nga, no, di ba? Ang buhay isang pagsubok, natural, no? Anyway, wala din binabanggit ang anyway. Wala namang anyway, no? Na, siyempre, pagkagising natin, no? Maliit pang bata, marami ng pagsubok. How much more na tayo mo matatanda, di ba? Talaga, ang buhay talaga ay kakambal ng pagsubok. No? Buhay ng isang pagsubok. Ang buhay ng pagtitiwala, no? Ang buhay ng isang pagsubok, ang buhay ng pagtitiwala. So, ano ibig sabihin ng buhay ng pagtitiwala? So, ang buhay ng isang pagsubok, this world, ang buhay natin ay marami talang pagsubok, no? Wala talagang,
kung hindi, wala kang pagsubok, hindi ka tao. Sabi ganun. 'Di ba? Lahat tayo na may pagsubok. Bata ka man, siyempre in a way, nung mga childrens, kahit mga pagsubok, baliwala sa kanila yon. They are childrens, di ba? Pero pag mag-matured ka na yon, pagsubok na yon, and mafe-feel mo na yung pain and sorrow, di ba? Oo. So, yon. Pero, ang sabi naman ito, pangalawa, ang buhay ng pagtitiwala. So, ano yung buhay ng pagtitiwala? Just believe that nandyan si Lord na gagabayan tayo. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon dahil siyang ating Savior, no? Siyang ating Ama. Magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Hindi yung 50-50 yung pagtitiwala natin sa Kanya, kundi yung 100%. Okay? So, ang pangatlo ay at ang buhay ng isang pansamantalang destinasyon. Okay, ang ganda, di ba? So, dito sa mundo ay hindi naman tayo taga rito, di ba? If you believe in God, if you believe Jesus Christ, and you feel it that if you die, ay kasama natin siya sa langit, no? Makasama tayo, no? So, this world, maraming mga pagsubok, no? Di ba? Ang daming mga pagsubok, maraming pain and sorrow, no? Minsan, ginagamit ni taning yung family mo, mahal mo sa buhay, best friend mo, sa work mo, kahit ano pa, di ba? O, kaya ang sakit-sakit talaga, pain and sorrow. Pero, ang sabi, no, magtiwala ka lang dahil nandiyan ang Diyos. Magtiwala ka lang because God never leave you, never forsake you, di ba? And, pangatlo, because dito sa mundo, no, dito pangatlo ay pangsamantala lang tayo dito sa mundo, no? Pansamantala lang tayo sa ating destination, okay? Kaya minsan hindi mo ramdaman, no? Pag minsan kasi kahit nandiyan na yung pagsubok sa buhay natin, no? Hindi natin maramdaman, no, na hindi natin maramdaman na nandiyan ba si Lord? Kasi bakit ganun pala naman, tuloy-tuloy yung mga pagsubok ko? Parang ganun naisip natin, di ba? Parang mag-rebel din na tayo. May iba ka dyan, hindi na nakaya na, no? Kaunti lang yung kanyang naging ang kanyang faith sa pagtitiwala natin sa kay Lord ay noon ganun. Ngayon nagkaroon ng problema, naging ganun na lang, no? So, nagmamaktul na, no? Pag minsan, nagbabackslide, mga ganun. So, minsan, nagdadabog na. But don't worry, ganun talaga, di ba? Andyan si Lord, nasa iyo, nandyan siya, hindi kanya pinababayaan, no? Hindi kanya pinabayaan. Dahil, sinusubok ka lang ng Diyos. Gano'n pa ba? Itong si Cleofe, gano'n ba kalaki ang pagtitiwala niya sa akin? Gano'n. Itong si A, gano'n ba kalaki ang pagtitiwala niya sa akin, di ba? So, kaya tayo sinusubukan. Yun. Hindi siya lumalayo. Nagtahimik-tahimik lang siya. Pero nakikinig siya sa atin. Alam niya ang nararamdaman natin, okay? So, lahat tayo may mga pagsubok talaga, no? Kaya kailangan talaga natin na mag-pray. Magdasal tayo, no? In a way, bago ko ito ibigay ang verse sa verses na nakuha ko dito sa ating ating tinahil ngayon ay nandito nga, 'di ba, hindi ko pala naisulat. Si Job, 'di ba? Si Job. Sana basahin ko dito, no? Saan ba dito? Kasi nag-shortcut lang ako, no? Kasi kung i-explain ko ito lahat, grabe, abutin tayo mag-isang oras. 20 minutes na ba? Oo. So, ito nga, di ba? Sinubukan ni Jesus Sinubok nga ni Jesus si Abraham, no? Sa mamagitan ng pag-utos sa kanya na ialay ang kanyang anak na si Isaac, no? Isaac, no? Sinubok din ng Diyos si Jacob, no? Nang kailangan niyang madilibihan ng dagdag ng mga taon para lamang na mapangasawa niya si Rachel. Okay? So, nabigo rin sina Adan at saka si Eve, no? Sa pagsubok sa Garden ng Eden. Marami pa, no? Maraming mga pagsubok pang binigay ng ating Panginoon sa mga characters, no? Na
tagalingkod sa kanya, no? Naglilingkod sa kanya, kagaya ni Jose, si Ruth, at si Esther, at si Daniel. So tayo naman ay ganun din, di ba? We are a servant of God. So we believe in God, nagtiwala tayo sa Kanya. Huwag natin isipin na pinabayaan niya tayo. Sinusubukan din niya tayo, di ba? Kagaya ng mga kina Abraham, kina Jacob, kina Joseph, no? Si Jacob, grabe, di ba? Ang nangyari sa kanya, di ba? Kaya, wag nating isipin na pinabayaan niya tayo. Magtiwala lang tayo because God, andyan si Jesus sa atin, no? Andyan siya, dito sa ating puso, nandiyan sa ating puso siya, di ba? So, kailangan natin mag-pray, no? If you weak, we should pray, okay? Basahin natin dito sa, marami akong Bible verse dito, no? Dito ako kumuha ng Bible verse, no? Sa Ephesians. Sana makita ka, para hindi na magtagal, no? Hindi ko kasi na, sa yun, Ephesians, sana na, hindi ko siya na tiklop. Hindi ko siya na tiklop lang. Pinakuha na lang dito sa aking tab. Kasi hindi ko siya na sa tablet. Tatagtitilan ko dito sa tab ko kasi hanapin ko pa siya dito. Baka magtagal tayo, di ba? Okay, Ephesians 6. Ayan, nabigyan ko sa ito ng saan ito? Okay. Epeso 2:14. Okay? Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na pagpahiwalay. At saka rito naman sa John 14, hanapin natin sa John 14, no? John 14. Sa John 14 ay, sabi rito sa 27 ay, ang kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan. Ang binigay ko sa iyo, huwag magulumihan na ng inyong puso, di matakot man. Okay? Huwag daw kayo matakot, no? Dito nakasulat dito, ito maganda itong verse, sa John 14:27, no? Kailangan pag yung, iniwanan na ako ng Lord. Yun, ito, basahin niyo itong verse ito. Ang kapayapaan, iniwan ko sa inyo. Ang ating kapayapaan, ibinigay ko sa inyo. Kaya magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi, yun ang sabi ng Panginoon di ba? Hindi nagsisinungaling ang Panginoon, no? Kung ako'y inyong iniibig, ito pala. Hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan. No? Hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan, di ba? Ano bang binibigay ng sanlibutan ng tao, di ba? So, ang binigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ng inyong puso. Di matakot, huwag ka daw tayong matakot. Because God is always there. Minahal tayo ng husto ng ating Panginoon. No? Yun lang ang ating fruit na binigay ni God the Father, ang kanyang butong ng anak para tubusin ang ating kasalanan. Yun na yun. Because God is love. Diba? Mahal tayo ng ating Panginoon. Okay? So, basta yun lang, ito lang yata ang aking may share. Hindi ko na lang na, kailangan magtiwala lang talaga tayo na ang Panginoon ay nasa atin, no? Huwag tayong mag-doubt sa Kanya, no? Mag-doubt, no? Mag-read your Bible, mag-pray. Yun ang talaga pinaka-best, mga kapatid. Kailangan magdasal tayo sa ating Panginoon, no? Magdasal tayo kung ano mga problems natin. Magdasal tayo kung meron tayong kasalanan, humingi ng sorry, magdasal, siya lang talaga ang ating gabay, no? And then read your Bible, no? Okay, ito, nandito rin sa John 4:1. Do not your heart be troubled. Trust in God. Trust also in me. Yun nakalagay dito para magkaroon kayo ng kaluwagan, no?
Kaya pag minsan naman, merong dito sa libutan, merong mga pagsubok, no? Yung ganun, pagsubok, no? Ito, nakalagay dito, no? Sa Ephesians 6:11. So always put on the whole armor of God, then you that you may be able to stand against the wills of the evil. No, kailangan armor of God. So magpray talaga tayo na magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo makalampas tayo sa kung ano man ang binibigay ng mga pagsubok na dumating sa atin, no? Kaya kailangan natin na bago mangyari yan, anong gagawin natin? Sa James 4:7, submit yourself to the God, resist the devil, and he will flee from you. No? Okay? So, kailangan talagang natin na magtiwala talaga na ang Panginoon ay nandyan. Siya lang ang ating gabay. No? So, wag nating kalimutan ito mga kapatid. At dito na ito matatapos ang i-share ko sa inyo na kailangan we should believe that nandyan ang Panginoon. Hindi lang tayo nag-iisa na nagkaroon ng mga problema, nagkaroon ng mga pagsubok. Kailangan natin na isipin natin na si Abraham, si Jacob, si Esther, marami pang iba ay binigyan din ng si Joseph, no? Tinapon pa siya sa balon, di ba? Na marami din pagsubok. So, kailangan intindihin natin yun, magtiwala lang tayo sa Kanya. Okay? So, dito na natapos ang aking chapter 5. So, next, I don't know, but I try my best na makapag-share ako sa inyo next week sa chapter 6 po natin. Okay? So, Lord, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Lord. Maraming salamat, Panginoong Ama, dahil nagkaroon ako ng chance, Panginoon, na i-share yung word of God, Lord God. Lord, maraming salamat sa blessings na binibigay niyo po sa amin sa bawat isa, Panginoon. Always protect us, Lord God. Lord, we know that, Lord God, every day talaga, Lord, maraming mga pagsubok sa buhay sa bawat isa, Lord God. Lord, help us, God, Father, na makayanan namin ito, Panginoong Ama. Fill us in your Holy Spirit, Panginoong Ama. Tulungan niyo kami na more na mag-grow kami sa inyo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Bye-bye. See you mga kapatid next week.